Mula pagkabata, malapit na naglalaro ang magkapatid na ito. Dami ang pangalan ng nakababata at Inje naman ang nakatatanda. Kalaunan, umalis ang ama sa trabaho dahil sa pang-aabuso ng boss. Nagalit ang ina at hiniwalayan ang kanilang ama. Sumama ang nakatatanda sa ina habang si Dami ay sa ama. Isang araw, sinabi ni Inje na lilipat sila ng ina sa Amerika. Sabi ni Inje, dapat sumama si Dami sa kanilang ina. Sinabi niyang mali ang desisyon ni Dami at ayaw na niyang maging ate. Galit na hinabol ni Dami si Inje at nag-away sila. Nang araw na iyon, nakakuha ng puhunan ang ama pero naaksidente rin. Mula noon, ang lola na lang ang inaasahan ni Dami. Malaki ang pagbabago sa buhay ng magkapatid nang sila'y tumanda. Ang pajama ng nakababata ay mula sa tindahan sa kalsada, habang sa nakatatanda ay mamahaling silk. Naghuhugas ng buhok ang nakababata sa simpleng banyo habang nagbababad ang nakatatanda sa bathtub. Kimchi rice lang ang almusal ng nakababata habang tinapay at mamahaling kape sa nakatatanda. Walang matinong sapatos ang nakababatang kapatid. Nagagamit pa ang sirang takong matapos ilang tapik. May silid ng sapatos at designer bags ang nakatatandang kapatid. Maliit na bahay lang ang sa nakababata habang marangyang villa sa nakatatanda. Naglalakad lang ang nakababata samantalang may sariling kotse ang nakatatanda. Ngayon pumasok si Dami sa banyo, hinubad ang isang high heel at minarkahan ang nabalat na balat gamit ang marker. Pagkatapos markahan, hinipan niya ito at isinuot muli sa kanyang paa. Hinubad niya ang kabilang sapatos, minarkahan ang dulo at hinipan para mabilis matuyo ang tinta. Nang matapos, tumingin siya at nakitang hindi naman pala masama. Lumabas siya ng banyo nang may malaking tiwala sa sarili. Sa kabilang dako, naglakad si Inje ng maluwag habang nagsiselfie, kasunod ang kanyang katulong na may dalang bagahe. Dumalo silang lahat sa isang pagbabahagi ng negosyo. Si Dami ay nasa audience sa ibaba, habang si Inje ay panauhin sa itaas ng entablado. Sa Q&A, kinuha ni Dami ang mikropono at tinanong si Inje kung nakagawa na ng makasariling desisyon. Umamin si Ji-in, ngunit hindi binanggit na nakipaghiwalay siya kay Dami noong bata pa sila. Pagkatapos ng presentasyon, nagtungo ang dalawa sa isang kafe. Mukhang elegante si Inje at tinanong si Dami kung gusto niyang magnegosyo. Sumagot si Dami ng oo. Ang totoo, ang negosyong iniisip ni Dami ay magbitiw sa trabaho at magtayo ng hotdog stand kasama ang lola niya. Tinanong ni Inje si Dami kung may boyfriend siya. Nagsinungaling si Dami na meron para magpakitang gila sa ate niya pero halos turned na siya at single pa rin. Sa lugar ng puso ng mag-asawa, selfie lang ang alam niyang gawin. Sinulyapan ni Inje ang lumang sapatos ni Dami. Ngumiti lang tapos tinanong ang pangalan ng boyfriend niya. Sinabi ni Dami na Do-san ang pangalan ng boyfriend niya. Pinakabatang nanalo sa Math Olympiad. Hindi lang siya matalino, may magandang kinabukasan din siya. Ngumiti ulit si Inje pabalik at inimbita si Dami sa isang magarbong party kasama si Do-san. Sinabi ni Inje na gusto niyang makita kung anong klaseng tao si Do-san. Agad tumanggi si Dami nang marinig yon dahil di pa niya nakilala si Do-san. Paalis na siya nang biglang tumalikod si Inje at nagsabi, "Salamat, bunso." Sa basbas ng kapatid, alam niyang tama ang kanyang desisyon. Tinuro ni Inje ang punit na sapatos ni Dami. Inilantad ang kasinungalingan tungkol sa perpektong kasintahan. Dito, naunawaan ni Inje kung gaano kahirap ang buhay ng kanyang nakababatang kapatid. Pagkasabi nito, tumalikod ang ate at umupo sa kotse. Galit na nagkuyom ng kamao si Dami. Mabilis niyang hinabol at pinahinto ang kotse. Lumapit siya sa ate at galit na hiningi ang lugar at oras ng party. Sasama raw sila ni Do-san doon. Agad na pinagsisihan ni Dalmi ang kanyang mga hangal na gawa. Natawa rin ang batang nakaupo sa kotse sa kabilang panig. Sinundan ng batang iyon si Dalmi hanggang sa dulo. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang tindahan ng hotdog. Nakatayo at nakatingin sa malayo, bigla siyang nanginig. Maraming taon na ang nakalipas. Nanalo siya ng $100 milyong pero di makabili ng hotdog. Nakita ang iba kumakain, nilunok na lang niya ang laway. Gumala ang batang ito sa mga lansangan. Malakas ang ulan pero wala siyang matuluyan. Bigla siyang pinigilan ng may-ari ng tindahan ng hotdog. Nakitang basa siya, sabi niya, "Wala kang tirahan, no?" Sumagot ang binata na may bahay siya. Sinabi ng matanda na tingnan ang puno ng cherry blossom, may nakasabit na hawla. Sabi niya naiwan niya ang susi roon at pagkatapos ay umalis na. Kahit nag-aalinlangan, sinunod pa rin ng binata ang sinabi ng matanda at pumunta sa tindahan. Pagkatapos tumingin sa paligid, binuksan niya ang dyaryo sa mesa. May 2 hotdog sa ilalim. Agad siyang umupo at kinain ang mga ito ng buong pananabik.
Nang mabusog, napuno siya ng lakas muli. Dito niya nakita ang alkansiya ng matanda at hindi niya maalis ang tingin dito. Kinabukasan, naalala ng matanda ang kanyang alkansiya na naglalaman ng kanyang ipon. Mabilis na bumangon ang matanda at tumakbo sa tindahan. Mabuti na lang at naroon pa ang lalagyan ng pera. Buo pa rin ang pera sa loob, doon lamang nakahinga ng maluwag ang matanda. Lumapit ang binata para ipaalala sa matanda na ideposito ang pera sa bangko. Dinala ng matanda ang binata sa bangko para ideposito ang pera. Pagkatapos, nakita ng binata ang paskil ng kumpanya ng securities. Lumahok pala siya sa pambansang paligsahan sa pamumuhunan at nanalo ng unang gantimpala. Ang 100 milyong iyon ay ang virtual na perang napanalunan niya. Sa pag-iisip ng kanyang husay sa pamumuhunan, nakiusap ang binata sa matanda na magbukas ng account. Pagkatapos, araw-araw siyang pumupunta sa aklatan para mag-aral at magnegosyo ng stocks. Mabilis na naghiwalay ang mga magulang ni Dalmi at sumama ang ate niya sa kanilang ina. Walang kaibigan si Dalmi. Nang makitang umiiyak ang pamangkin, hiniling ng matanda sa binata na sumulat ng liham para kay Dalmi. Jipyong ang pangalan ng binatang ito at ayaw niyang gamitin ang sarili niyang pangalan. Nang makita ang balita tungkol sa henyo sa math na si Do-san, ginamit nila ang pangalang iyon sa liham. Natuwa si Dalmi nang matanggap ang liham at agad siyang sumagot. Patuloy silang nag-ugnayan sa mga liham sa birdcage at naging matalik na magkaibigan. Unti-unti nang nakalabas si Dalmi sa kadiliman ng isip. Si Jipyong ay talagang henyo sa pamumuhunan. Sa isang taon, ang pera sa account ng matanda ay tumaas mula 8 million won hanggang 80 million won. Gusto niyang kunin ang pera para mag-aral sa Seoul pero nalaman na wala na ang account. Siya ay labis na kinabahan. Agad siyang tumakbo para hanapin ang matandang babae. Nang makitang ibinigay ang pera sa anak, labis siyang nagalit. Nang umalis ang anak, galit na tinanong niya bakit ibinigay ang lahat ng pera. Ang pera ay galing sa kanyang sariling pamumuhunan. Hiningi niya sa matanda na bayaran siya. Nalungkot ang matanda, pumasok sa tindahan at lumabas may dalang malaking bag. Hindi inaasahan, may mga makapal na bundle ng pera sa loob. Binigyan ng matanda ang anak ng 8M mula sa sarili niyang pera. Tungkol sa pera ni Jipyong, hindi niya ito ginamit. Labis na nahiya si Jipyong. Yumuko siya, humingi ng tawad at tumakbong palayo. Sa istasyon, nakaramdam si Jipyong ng matinding guilt. Bigla, dumating ang matanda at binigyan siya ng bagong sapatos. Yumuko pa ang matanda para isuot ang sapatos sa kanya. Sabi ng matanda, "Pag yumaman ka, huwag mo na ako hanapin." Nadurog ang puso ni Jipyong. Niyakap niya ito, umiiyak. "Ingatan niyo po ang inyong kalusugan." Makalipas ang 15 taon, naging bilyonaryong investor si Jipyong. Sa isang startup pitch, nakita niya si Dalmi. Nang pauwi, sinundan niya ito. At muling nakita ang matandang babae. Pumunta siya sa tindahan ng hotdog ng matanda. Tuwang-tuwa ang matanda nang makita si Jipyong. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Masaya siyang nagtagumpay si Jipyong. Si Dalmi, gusto niyang isama si Do-san sa party pero wala siyang makitang balita tungkol sa kanya. Hindi niya alam paano kontakin si Do-san. Nag-alala ang matanda nang makitang hinahanap ni Dalmi si Do-san. Tinanong ng matanda kung bakit ayaw ni Dalmi matalo sa ate niya. Sabi ni Dalmi, kung matalo siya, mali ang pagsunod niya kay tatay. Maaawa ang mga tao sa kanya. Iisipin nilang pinagsisihan niya iyon. Pero masaya siya noong kasama niya si tatay. Hindi niya ito pinagsisihan kaya hindi siya pwedeng matalo ngayon. Nadurog ang puso ng matanda nang makitang umiiyak ang apo niya. Hinanap niya si Jipyong, umaasang matutulungan siyang hanapin si Do-san. Nagkataon, si Do-san ay patuloy na nag-email kay Jipyong gustong makipag-invest. Mabilis na nahanap ni Jipyong si Do-san. Noon, hinahabol at pinagagalitan siya ng ama dahil wala siyang magawang tama. Hindi matatag ang kanyang karera. Pinayuhan ni Jipyong ang matanda na huwag hanapin si Do-san. Hindi lang di nabawi ni Dalmi ang hitsura, minsan pa'y pinagtatawanan ni Inje. Sabi niya, swerte pa rin daw yun sa gitna ng kasawian. Halos zero ang tsansa na mahanap ni Dalmi si Do-san. Pero nagulat si Jipyong pagkatapos. Biglang tumawag si Dalmi sa matanda na hanap na raw niya si Do-san. Dahil walang pera, nagbebenta si Do-san ng gamit sa bahay online. Nakita ni Dalmi ang post at nakumpirma sa mga litrato na ito ang Do-san na hinahanap. Kaya nagtakda si Dalmi ng oras at lugar para magkita. Lubos na natuwa si Dalmi nang matagpuan ang Do-san na matagal niyang hinihintay. Dumating ang oras ng pagkikita, biglang dumating si Jipyong at hinila si Do-san. Sasawayin sana ni Do-san ang tao nang malaman na sikat pala itong mamumuhunan. Para ba ito mamuhunan sa kanila? Sobrang tuwa ni Do-san, hindi makapagsalita ng maayos at nanginginig ang kamay. Sa kotse, sinabi ni Jipyong kay Do-san na basahin ang mga liham ni Dalmi.
Lahat ng liham ay sulat niya at ikinuwento niya kay Dosan ang tungkol dito. Kalahating araw bago na unawaan ni Dosan na hindi pala ito para sa pamumuhunan. Matapos mag-usap, pumayag si Dosan na tulungan si Ji Pyong. Kondisyon ay tulungan ang Samsam sa stock market pero tumanggi si Ji Pyong. Matapos basahin lahat ng liham, naantig din si Dosan kay Dalmi. Nagpasya si Dosan na tulungan pa rin si Ji Pyong. Nanghiram si Dosan ng sweet, sumakay sa bisikleta at umalis. Pumunta si Dalmi sa party, hindi pa siya sanay sa ganitong okasyon, kaya medyo nahihiya. Nakahanap si Dalmi ng lugar na hindi kitang-kita at tahimik. Nang tumingin ang kanyang ina, agad siyang tumalikod. Dumating din si Ji Pyong, nakita si Dalmi sa isang sulok. Tutulungan sana niya ito, pero nahuli siya ng hakbang. Biglang lumitaw si Dosan sa harap ni Dalmi at nagtanong. Nakita ang ina at si Inje, niyakap niya si Dosan bilang boyfriend. Agad sinubukan ni Inje alamin kung may negosyo si Dosan. Nang makita ni Dalmi na di na siya makapagkunwari, nadismaya siya at bibitawan na sana nang bigla siyang hinawakan ni Dosan. Sinagot niya ang tanong ni Inje na siya ay isang negosyante. Tinanong pa ni Inje kung anong round ng investment ang kanyang kumpanya. Ang tanong na, to ay lubos na ikinagulat ni Dosan. Hindi niya talaga naiintindihan ang salita ng mundo ng pamumuhunan. Nang malapit nang mabunyag ang lahat, dumating si Ji Pyong para tulungan sila. Si Ji Pyong ay isang napakatatagumpay na tao sa mundo ng pamumuhunan. Bawat proyektong napupusuan niya ay talagang magandang proyekto. Sa sandaling iyon, labis ding nagulat si Inje. Para di mabunyag ang totoo, sadyang gumawa ng dahilan si Ji Pyong para alisin si Dosan. Ang pagkukunwaring ito ay lubos na nagtagumpay. Natapos ang party at sasakay na sana si Dosan ng bus nang pinigilan siya ni Ji Pyong at dinala sa parking lot. Sinabi ni Ji Pyong na magmaneho siya ng marangyang kotse ni Ji Piton at ihatid si Dalmi. Sinabihan ni Ji Pyong si Dosan na tumango at ngumiti, sundin ang modelo ng mabait na lalaki. Pagkatapos, humanap ng dahilan para makipaghiwalay. Sinundo ni Dosan si Dalmi at nagtungo sila sa ilog para maghapunan. Tinanong ni Dalmi kung bakit hindi kinuwestiyon ni Dosan ang kanyang mga ginawa na mag-arte sa harap ng kapatid. Sinabi ni Dosan na naintindihan niya ang sitwasyon at sinunod ang modelo ng mabait at mainit na lalaki. Natawa si Dalmi sa kanyang tapat na sagot. Masaya silang nag-usap ng ganoon. Akala ni Dosan nakakainip siya, pero sabi ni Dalmi kawili-wili siya. Labis itong ikinagulat ni Dosan. Nahirapan si Ji Pyong hanapin sila. Kitang-kita ang kanyang pagkabalisa. Nag-text agad si Ji Pyong kay Dosan. Akala ni Dalmi galing sa girlfriend. Naalala ni Dosan ang magagandang alaala. Hindi na niya mapigilan ang atraksyon. Binigay niya ang business card kay Dalmi. Sinabi niyang wala pa siyang girlfriend. Sinabi rin ni Dalmi na wala pang boyfriend. Natuwa si Dalmi sa mensahe ni Dosan. Hindi mapigil ni Dalmi ang pagtawa. Sinabi ni Dalmi sa lola ang tungkol kay Dosan. Sakto ang pagkakataon. Pinuri niya ang hitsura ni Dosan sa suwit. Ngunit di niya alam na si Ji Pyong pala ang sumulat ng liham, hindi ang kasalukuyang Dosan. Pumunta si Dalmi sa tindahan at napakaraming tao sa harap niya. Hinila siya ng katrabaho, may celebrity concert pala malapit, kaya maraming fans ang nagtipon. Gusto siyang ilayo ng katrabaho sa crowd, pero itinulak niya ito at itinali ang buhok. Para kay Dalmi, pagkakataon to, magandang oras para masira ang record ng benta niya. Pagkatapos, kumpiyansang naglakad si Dalmi patungo sa tindahan. Magulo sa loob ng tindahan at sobrang abala ang mga staff. Hindi na gumagana ang dating mga diskarte. May bagong ideya si Dalmi. Agad niyang pinatugtog ang kanta ng sikat na artista. Bigla, sumigaw ng malakas ang mga fans. Sa isang iglap, si Dalmi na ang naging host at bumalik ang ayos sa tindahan. Nagtanong si Dalmi, anong gusto mo? Nang may hindi kooperatibong customer, agad niya itong pinalitan. Bumalik sa normal ang lahat at sa huli, umabot sa 10 milyon ang benta na naging bagong record. Pinalakpakan si Dalmi ng kanyang mga kasamahan. Kahit mahusay siya, di siya na-promote dahil sa edukasyon. Kaya nag-resign siya para sa startup. Niyakap niya ang Aroid Palm at mabilis na umalis sa kumpanya. Nag-text siya kay Dosan na gusto niyang bigyan siya ng Aroid Palm. Pupunta na siya ngayon sa kumpanya nito. Nang malaman ni Ji Pyong na pupunta si Dalmi kay Dosan, agad siyang nag-alala. Kung pupunta siya roon, malalantad ang lahat. Napilitan si Ji Pyong na magmadali papunta sa kumpanya ni Dosan. Sinabi niya sa kanila na ilipat ang computer sa kanyang villa. Mabilis nilang inalis ang mga kable. Kinuha ang computer, ikinonekta ang kable ng kuryente,
at pinalitan ang mga larawan at signboard. Nagsuot ang mga empleyado ng magagandang Amerikana at biglang naging kaakit-akit na mga lalaki. Pagdating ni Dalmi, nagulat siya sa laki ng lugar. Sinabi ni Dalmi na may sasabihin siya kay Dosan. Balak daw niyang mag-resign at magtayo ng negosyo tulad ni Dosan. Sa reaksyon ng lahat, halata kung gaano nakalayo ang narating nito. Paglabas ni Dalmi, sinabi ni Ji Pyong na dapat nang itigil ang palabas. Malapit nang sabihin ng matanda ang totoo kay Dalmi. Ngunit, nahulog na ang loob ni Dosan kay Dalmi. Ayaw niyang malaman ni Dalmi ang katotohanan. Kung malalaman niya, wala na siyang pag-asa. Hindi nagtitiwala si Ji Pyong sa kanilang kumpanya. Sa tingin niya, wala silang pag-asa at malapit na silang malugi. Kaya ang pagkabangkarote ay tiyak na darating. Kaya pinayuhan sila ni Ji Pyong na huwag nang mag-aksaya ng pera. Dapat sana'y nakahanap sila ng ibang paraan agad. Ngunit nagulat si Ji Pyong nang malaman na nanalo sila sa pandaigdigang AI competition. Ito ang naging turning point ng kanilang kumpanya. Hindi matiis ni Ji Pyong na sirain ang pag-asa ni Dalmi, kaya pinayuhan niya ang matanda. Tutulungan niya si Dosan na maging matagumpay. Tinanong ng matanda kung gusto ba ni Ji Pyong si Dalmi. Nagulat si Ji Pyong nang marinig na si Dosan ay nakikipag-usap sa mga empleyado tungkol sa kanya. Tinanong siya ng mga kasamahan kung may gusto siya kay Dalmi. Samantala, hindi pinansin ng amain si Inje at ibinigay ang karera sa tunay na anak. Galit na galit, iniwan ni Inje ang kanyang amain at nagpa siyang mamuhay mag-isa. Bawat isa sa kanila ay may sariling layunin at sumali sa kompetisyon ng Sandbox Venture Capital. Ang di inaasahang pagkikita ng magkasintahan ay nauwi sa eksena na ito. Mabilis silang umupo at inayos ang kanilang magulo na buhok. Nagpalit ng sapatos ang dalaga, inayos ang damit, kinuha ang lipstick at nag-retouch. Matapos at kunin ang mga libro tungkol sa startup, tumayo siya. Muntik na siyang mahuli. Pagbalik sa bus, agad tinanong ni Dalmi kung nasaan ang kotse ni Dosan. Nagulat si Dosan at matagal bago siya nakasagot. Nagsinungaling si Dosan na sa kaibigan siya natulog at hindi convenient magdala ng kotse. Kaya ganoon ang suot niya. Naisip ni Dalmi na mabait ang hitsura, kaya hindi siya naghinalang may mali. Bigla niyang sinabi na kaarawan ni Dosan bukas at tinanong kung may plano siya. Nagulat ulit si Dosan. Naisip na baka kaarawan ni Ji Pyong dahil siya ang sumulat ng mga liham na yon. Nagkunwari si Dosan na sobrang busy kaya nakalimutan ang kaarawan, kaya wala pa siyang plano. Sabi ni Dalmi, bukas daw tutulungan niya si Dosan na tuparin ang kanyang hiling. Pagkasabi nun, sumakay si Dalmi sa bus. Nang makitang papalayo na, nag-alinlangan si Dosan. Iniwan niya ang kaibigan at hinabol ang bus, sumakay at umupo sa tabi ni Dalmi. Noon, halatang halata sa mga mata ni Dosan ang kaba, hindi man lang mahawakan ang kamay ni Dalmi. Pagbalik ni Dosan, hinawakan niya ang sariling kamay habang naglalakad, nakangiting parang tanga, para sunduin ang girlfriend at ipagdiwang ang kaarawan nang hiram si Dosan ng mga branded na gamit. Pati ang magarang kotse ay hiniram lang. Maging ang relong nagkakahalaga ng daan-daang milyon ay hiniram din. Pati ang suot niyang damit ay sa iba rin. Ngayon, nakatayo siya sa harap ng bahay ni Dalmi. Sinabihan siya ni Ji Pyong na kumilos ng natural. Tinanong ni Dosan si Ji Pyong kung naaalala ang liham, pero hindi pa rin. Dumating si Dalmi, sabi niya pangarap ni Ji Pyong maglaro ng baraha noon. Sinabi ni Dosan na matagal na kaya nakalimutan na niya ang dahilan. Napagkasunduan nilang bumalik sa opisina para maglaro ng baraha. Mabilis na kinuha ni Ji Pyong ang mga kaibigan ni Dosan at computer. Inalis nila ang mga kahon at inilagay ang computer. Pinalitan nila ang signboard at nagsuot ng kanilang mga Amerikana. Buti na lang natapos sila bago dumating ang dalawa. Inilabas ni Dalmi ang merienda, regalo raw ng lola niya kay Dosan. Nagulat si Ji Pyong sa mesa na puno ng paboritong merienda niya. Sa wakas, naalala niya ang kanyang hiling noong taong iyon. Lumabas na sumulat pala si Dalmi tungkol sa pista ng Taglagas at tinanong ang kanyang hiling. Si Ji Pyong ay ulila at nag-iisang nanonood ng TV. Nakakita siya ng pamilyang masayang naglalaro ng baraha sa TV. Kaya sinabi niya kay Dalmi na gusto niyang maglaro ng baraha kasama ang pamilya. Labis na naantig si Ji Pyong. Hindi niya inasahan na malinaw pa ring naaalala ng matanda at ni Dalmi ang kanyang hiling noong bata. Naaalala pa rin ng matanda ang mga meriendang gusto niyang kainin. Sabi ni Dalmi, siguro dahil mahilig siyang makipaglaro sa pamilya tuwing pista kaya nagkaroon siya ng ganitong hiling. Diba? Masayang naglaro si Ji Pyong. Natupad na niya ang hiling noong bata pero malungkot din siya dahil itinulak niya si Dalmi sa iba. Sa oras na iyon, iba na talaga ang nararamdaman niya para kay Dalmi. Nang gabing iyon, nang iuwi si Dalmi, tinanong siya ni Dosan kung bakit gusto niya ito. Sagot ni Dalmi, kasi ikaw ang first love ko. Matagal akong naaliw sa mga sulat mo. Nang marinig iyon, nadismaya si Dosan dahil lahat ng ito ay dahil nagpapanggap siyang iba.
Isa lang siyang estranghero. Natatakot siyang mawala si Dalmi. Pagkabalik, ibinalik ni Dosan ang mga mamahaling bagay kay Gipyong. Sinabi ni Gipyong na para kay Dosan ang damit, pero tumanggi siya. Kabutihan lang daw ito, hindi pamumuhunan. Humingi ng payo si Dosan kay Gipyong. Susundin niya ito nang walang kondisyon. Desidido siyang makuha ang puso ni Dalmi sa sarili niyang paraan. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Sinundan ni Dalmi ang tingin ng kanyang kapatid. Nakita niya si Dosan sa ibaba, nahiya siya at yumuko, hindi makatingin. Kaya bumaba si Dalmi sa entablado para hanapin si Dosan. Sabi niya, maganda raw ang opisina niya at maraming puhunan. Bakit siya biglang lumitaw dito? Labis na nahiya si Dosan. Hindi niya alam paano sagutin si Inja. Agad na sinsiya ni Inja ang QR code sa ID ni Dosan. Nalaman niyang walang puhunan si Dosan, nanalo lang sa coding contest. Ngumiti ng mapanghamak si Inja. Sa kaba, hinigpitan ni Dosan ang kanyang mga kamao. Matagal siyang nanahimik bago nakapagsalita. Una, humingi siya ng tawad kay Dalmi sa pagsisinungaling at pagkadismaya. Kasali sila sa Zenbox Venture Capital Competition. Unang yugto ang CEO Selection Challenge. Ang nakapasa lang ang pwedeng maging CEO at pumili ng team para sa second round. Sina Dalmi at Inja ay nakapasa at tumanggap ng CEO t-shirt sa entablado. Ang team naman ni Dosan ay bumagsak sa pagsusulit. Kung walang CEO ang pumili sa kanila, maaari lang silang umurong sa kompetisyon. Sa puntong ito, kailangan lang nilang anyayahan si Dalmi bilang CEO at bumuo ng bagong startup. Pagkatapos, maaari silang magpatuloy sa kompetisyon. Sa sandaling iyon, para hamunin si Dalmi, gumawa rin si Inja ng katulad na alok. Gusto ni Inja anyayahan ang team ni Dosan bilang kanyang development staff. Isa ay bagong CEO, ang isa ay bihasa at may kakayahang CEO. Paano sila dapat pumili? Agad hinila ng team si Dosan, pinaalalahanan na huwag paapekto sa pag-ibig. Malaki ang agwat ng amateur at profesional na manlalaro. Sabi ni Dosan, isa gusto sumali, isa gusto mag-anyaya sa kanila. Ang hinahanap nila ay kasama, hindi boss. Kaya isa lang ang kanilang pagpipilian. Matagumpay na nakumbinsi ni Dosan ang kanyang team. Sinabi ni Inja kay Dalmi na nagpapanggap lang na magaling si Dosan. Hindi ka ba galit sa kanya? Sabi ni Dalmi, hindi siya galit kasi gusto rin niyang magpanggap na magaling sa harap ng iba. Pagkatapos ng usapan, lumapit si Dosan kay Dalmi at iniabot ang kanyang kamay. Tinanong niya kung papayag itong maging direktor ng kanilang Samsam Technology. Pumayag agad si Dalmi. Sumunod ang ikalawang bahagi ng paligsahan. Kailangan lang gumawa ng posibleng plano at kumbinsihin ang mga investor sa loob ng 3 minuto. Napagkasunduan ng grupo ni Dalmi ang paksa, paggamit ng pag-aaral para patunayan ang tunay na mga tala. Pero narinig ng babaeng may pink na buhok ang kanilang mga ideya. Ang babaeng ito ay technician sa team ni Inja. Iminungkahi niya na gamitin din ni Inja ang paksang ito. Ang mga technician ni Inja ay MIT graduates at may karanasan sa ganitong kompetisyon. Mabilis silang nakabuo ng mabisang modelo ng negosyo. Hindi gaanong swerte ang team ni Dosan. Inulit nila ito ng maraming beses pero hindi pa rin nagtagumpay. Sa huli, napilitan silang isulat muli ang buong balangkas. Kailangan nilang magsimula ulit mula sa simula. Malaking proyekto to, kaya kung mabigo sila ngayon, talagang kabiguan na to. Aalis na lang sila sa kompetisyon at aaminin ni Dalmi ang pagkatalo sa kapatid. Sa banyo, muling nagkainitan ang dalawang magkapatid. Sabi ni Inja, mukhang walang kwenta ang programmer ni Dalmi, laging mali raw ang pinipili. Nagalit si Dalmi at sinabihan si Inja na tumahimik. Sabi niya, masyadong maaga pa para magsalita ng tapos, hindi pa malinaw kung sino ang panalo at sino ang talo. Kahit sinabi niyang hindi niya alam ang gagawin. Nang makita si Dosan, dali-dali siyang tumakbo papunta sa kanya. Kinakabahang nagtanong siya kung ano ang naging resulta. Nang malaman na lumabas na ang resulta at umabot sa 99.8% ang accuracy, nakahinga siya ng maluwag. Hindi niya napansing sumandal siya kay Dosan at napaiyak. Napakarami niyang pinagdaan ng hirap. Ang natitira na lang ay ang presentasyon. Sa sandaling ito malalaman kung magiging matagumpay ba ito o hindi. Ngunit may hindi pagkakaunawaan ang mga miyembro ng team. Ayaw nilang si Dami ang magpresenta dahil mababa ang kanyang academic ability. Akala nila'y hindi niya maipapaliwanag ang AI, kaya iminungkahi na si Dusan na lang. Pero hindi pumayag si Dusan. Iginiit niya na si Dami ang dapat magpresenta. Habang nag-aaway pa sila, biglang dumating si Gipyong. Walang pag-aalinlangang sinabi niya na dapat si Dami ang magpresenta. Kahit hindi sigurado ang tagumpay, kung magpepresenta sila, talagang masisira ang lahat. Ang hindi nila nagawa sa 2 taon, imposibleng biglang magawa ngayon. Nakitang may opinyon pa sila, sinabi ni Gipyong na kung mabigo si Dami, personal siyang mamumuhunan sa kanila. Doon lang titigil ang usapan.
Hinanap ni Ji-pyong si Dami at tinulungan sa draft ng kanyang presentasyon. Hindi rin niya nakalimutang ipaalala ang ilang puntong dapat bigyang pansin. Naging matagumpay ang presentasyon ni Dami at umani ng palakpakan mula sa lahat. Nakatanggap din siya ng papuri mula sa mga hurado. Tila naging maayos ang lahat. Mukhang may pag-asa silang makapasok sa startup base ng Sandbox. Susunod ay ang presentasyon ni Eunji. Pareho ang paksa niya sa grupo ni Dami pero ibang-iba ang direksyon. Ang gawain ni Dami ay suriin ang tunay na mga tala habang si Eunji ay gumawa ng bagong font mula dito. Iminungkahi ng mga hukom na paligsahin ang dalawang grupo. Gamitin ang sistema ni Dami para kilalanin ang font ni Eunji. Ito ay talagang labanan ng magkapatid. Biglang tumahimik ang buong bulwagan. Matapos ang ilang sandali, hindi nakilala ng sistema ni Dami ang bagong font. Natalo sila. Malungkot na yumuko si Do-san. Naputol sa gitna ang hawak niyang panulat. Tumingin si Dami sa atin niya at malungkot na pumikit. Mukhang kailangan na nilang tanggapin ang pagkatalo sa paligsahang ito. May kasamang babae na tapos nang mag-impake at handa nang umalis. Nakatulog si Dami sa sofa sa lobby dahil sa pagod. Hindi napigilan ni Ji-pyong na lumapit at umupo sa tabi niya. Nakita niya si Dami na mahimbing, naalala niya ang nakaraan. Nang lumingon siya, nakaupo na si Dami. Nakaupo siya ng walang kibo, nakatitig sa kanya. Napahiya si Ji-pyong kaya nagdahilan at umalis agad. Agad na hinabol ni Dami si Ji-pyong. Gusto niyang linawin ang lahat ng bagay sa kanya. Bakit tumulong siya kahit kailangang magsinungaling? Nang sasagot na si Ji-pyong, dumating si Do-san. Sinabi niyang nakapasok na sila sa Sandbox. Talagang nasa listahan ang Samsung Technology. Tuwang-tuwa si Dami, yumakap kay Do-san, nalimutan si Ji-pyong. Labis na nadismaya si Ji-pyong. Tumalikod siya at tahimik na umalis. Bigla, naalala ni Dami si Ji-pyong. Umalis siya para hanapin at kausapin si Ji-pyong. Hinila siya ni Do-san, sinabing siya'y nagmakaawa kay Ji-pyong. Hinanap ni Do-san si Ji-pyong at sinabi, "Nakausap ko na si Dami para sa'yo." Sabi ni Do-san, "Nagsinungaling ako kay Dami na malapit tayo, kaya mo kami tinutulungan sa kompetisyong ito." Narinig ito ni Ji-pyong at bigla siyang labis na nadismaya. Ngunit sa unang araw nila sa Sandbox, nag-away sila sa isa't isa. Si Ji-pyong bilang tagapayo ay labis na nabigo kaya tumayo siya at lumabas. Agad siyang hinabol ni Dami. Gusto niyang magpaliwanag kay Ji-pyong pero sinabi nito na nakatanggap lang sila ng $100 milyong na subsidyo at nag-aaway na sila ng ganito. Kung gusto nilang lumaki ng bilyon-bilyon ay isang pantasya lamang. Bukod dito, may mas malaking problema. Hindi niya malutas ang alitan sa shares. Bilang kinatawan, siya mismo ang pangunahing suliranin. Nakita niyang galit na umalis sina Chul-sun at Yang-san habang nangungutya si In-jae. Nadama ni Dalmi ang matinding pagkatalo. Naalala niya ang nangyari kanina. May kumpanyang nawasak ang 20 taong pagkakaibigan dahil lang sa alitan sa shares. Noon, hindi niya inisip yon. Akala niya mahina lang ang pagkakaibigan nila at hindi mangyayari sa kanyang kumpanya dahil malapit sila sa isa't isa. Pantay-pantay ang hatian ng shares sa lahat. Masaya ang lahat at ipinagmamalaki niya ito. Bigla siyang binigyan ni Ji-pyong ng matinding babala. Ang listahan ng mga shareholder ay 1,000,000 puntos. Tinitiyak niya na walang mamumuhunan pagkatapos makita ang listahang ito. Wala ni isang tao ang tatanggap nito. Ang pantay na hatian ng shares ay magiging hadlang sa kinatawan. Kung may isang tumutol, wala nang magagawa. Nagulat ang lahat nang marinig ito. Sinabi ni Do-san na hindi niya hahayaang mangyari yon. Ang kanilang pagkakaibigan daw ay mananatili at hindi magbabago. Pero kung totoo yan, wala nang maghihiwalay. Kung maghiwalay ang tapi, matatapos ang lahat agad-agad. Pero hindi ganoon ang kumpanya. Kung magkawatak-watak sila, ang mga investor lang ang mawawalan. Walang investor ang kukuha ng ganyang panganib. Kailangan nilang ibigay ang 60% ng shares sa pinakamahalagang tao. Bumalik si Dalmi sa kanyang opisina. Nakatitig si Do-san sa listahan ng shareholder. Hindi niya inasahan ang maraming problema sa unang araw. Lahat sila ay nakaramdam ng kalungkutan. Pauwi, inaliw ni Do-san si Dalmi na huwag mag-alala. Kukumbinsihin niya ang team at hahayaan si Dalmi maging kinatawan. Sinabi niyang hindi niya pagsisisihan ito at maniwala sa kanya. Alam ni Dalmi ang kanyang mga pagkukulang kaya nag-aral siya. Nagme-message siya kay Ji-pyong kung may hindi maintindihan. Naging abala siya hanggang sa hindi napansin ang umaga. Nagulat si Ji-pyong nang magising siya. Isang gabi lang, 416 na mensahe mula kay Dalmi. Sabi ni Ji-pyong, walang perpektong CEO sa mundo. Ang mahalaga ay matutong gumawa ng mga desisyon. Kahit anong desisyon mo, mapapahiya ka. Kung takot siyang mapagalitan, di siya makakagawa ng desisyon at mabibigong kinatawan. Mabuting tao o CEO, isa lang ang mapipili niya.
Hindi niya makukuha pareho. Pagkatapos ng tahimik na gabi, nag-isip din sina Chulsun at Yang San. Kahit nalutas ang krisis, lahat sumang-ayon na ibigay kay Dalmi ang shares, pero ibinigay niya lahat kay Dosan. Pagkatapos, sila ni Dosan ay magkakaisa na. Hindi man ito ang pinakamainam, nakumbinsi pa rin nito si Ji Pyong. Ang $100 milyong pondo ay malapit nang mailipat sa account. Matapos ito, sinabi ni Dosan kay Ji Pyong na aaminin niya ang lahat kay Dalmi ngayon. Kailangan munang lutasin ang nakatagong problema. Sinabi ni Ji Pyong na huwag muna. Kung sasabihin niya ang totoo, mawawala si Dalmi at ang Samsung Technology. Pero sabi ni Dosan, mukhang walang magbabago. Ngayon, inimbitahan ni Dalmi si Dosan sa bahay nila. Pagpasok nila, nagulat sina Lola at Dosan nang magkita. Nagkita lang sila sa ospital kanina. Lumalala ng lumalala ang paningin ni Lola. Hindi na makakakita si Lola sa madaling panahon. Bago magsalita si Dosan, sininyasan siya ni Lola na huwag sabihin. Sinabi ni Lola kay Dalmi na bumili ng toyo habang sila'y nag-uusap. Sinabi ni Lola kay Dosan na huwag sabihin kay Dalmi. Kung malaman ni Dalmi, iiyak na naman siya ng malakas. Gusto ni Lola na makitang ngumingiti si Dalmi ng madalas. Kapag ngumingiti si Dalmi, napakaganda ng kanyang mga mata. Kahit mabulag ang dalawang mata, wala nang pagsisisi si Lola. Gusto sana ni Dusan magsabi ng totoo kay Dalmi, pero ngayon di niya alam paano. Naalala ni Ji Pyong na sinabi ni Dusan na gusto niyang magsabi ng totoo kay Dalmi at ang sabi niya ay maghintay at abangan. Sobrang galit si Ji Pyong. Agad niyang inikot ang kotse at dumiretso sa bahay ni Dalmi. Nagkataon, nakasalubong niya si Dalmi, nakababalik lang galing bumili ng toyo. Nagulat si Dalmi nang makita si Ji Pyong na bigla na lang dumating. Sa reaksyon ni Dalmi, alam ni Ji Pyong na hindi pa sinasabi ni Dusan ang totoo. Kaya nagpatuloy siya sa pagpapanggap na kapatid ni Dusan at kunwari hindi kilala si Lola. Pagkatapos yumuko kay Lola, sinabi niyang may urgent na pag-uusapan sila ni Dusan. Medyo kinabahan si Dusan nang marinig iyon. Agad nagtago si Dusan sa likod ni Lola tapos mabilis na nagsabi, "Susundin ko po ang sinabi niyo, huwag po kayong mag-alala." Hindi na alam ni Ji Pyong ang sasabihin. Aalis na sana siya nang anyayahan siya ni Dalmi na makisalo sa hapunan kasama ang pamilya. Pagkatapos ng hapunan, hinatid ni Dalmi ang dalawa. Sinabi ni Ji Pyong kay Dalmi na sinagot niya lahat ng 461 niyang tanong at ipinadala sa email. Pinaalalahanan ni Ji Pyong si Dalmi na tingnan ang email niya. Nang makita ang paghanga ni Dalmi sa kanya, tumingin si Ji Pyong kay Dusan nang may hamon. May nakita siyang nakadikit sa buhok ni Dalmi. Aalis sana si Ji Pyong pero naisip na, di angkop, kaya umurong na lang siya. Hindi nagpatinag si Dusan. Lumapit siya kay Dalmi at sinabing siya ang CEO. May hawak na 71% ng shares. Sinabi rin niyang kakampi niya ito. Kaya huwag kang mag-alala. Tapos inalis niya ang nakadikit sa buhok ni Dalmi. Nang makita ang malapit na kilos ni Dusan at Dalmi, hindi rin komportable si Ji Pyong. Sa kotse, natawa si Ji Pyong kay Dusan. Sabi niya gusto niyang sabihin ang totoo tungkol sa mga liham, pero bakit wala siyang lakas loob? Medyo nahihiya si Dusan. Gusto niyang bumaba at sumakay ng bus, pero sabi ni Ji Pyong, gusto kitang ihatid. Nang sabihin ni Dusan na may gusto siya kay Dalmi, bigla na lang huminto si Ji Pyong. Kinabukasan, napagpasyahan ng kumpanya na gawin ang ICE project. Lahat ay natuwa sa proyekto pero hindi inaasahan, tumutol si Ji Pyong. Diretsahan niyang sinabi na walang saysay ang proyektong ito. Para sa may kapansanan sa paningin ang proyekto, kaya di kikita sa ads at magastos pa. Mas maraming user, mas malaking gastos. Sino ba ang mag-i-invest sa ganitong klaseng proyekto? Para magbigay ng kaligayahan sa iba, posibleng magdusa sila. Kaya kailangan nilang pag-isipang mabuti. Pero matigas ang loob ni Dalmi dahil napakamakabuluhan ng proyektong ito. Nagmakaawa si Dalmi kay Ji Pyong na huwag sabihin kay Dusan para makapag-focus sa research at development. Mag-iisip siya ng paraan para makalikom ng pondo para malutas ang problema sa pera. Napagdesisyonan nilang tanggapin muna ang isang proyekto mula sa Morning Group. Kung magmungkahi lang sila ng solusyon, ito ay magiging $50 milyong. Kung tutulong sila sa pagtatayo nito, ito ay magiging $300 milyong. Kung tutulungan nila itong patakbuhin at pamahalaan, aabot ito sa mahigit $1 bilyong. Kung tatanggapin ang proyekto, malulutas ang problema sa kaligtasan ng kumpanya. Malulutas din ang pondo para sa proyekto ng AI. Labis na nag-aalala si Dusan kay Dalmi dahil ang kinatawan ng Morning Group ay amain ng ate niya at asawa ng nanay niya. Ayaw ni Dalmi makipagkita sa lalaking ito, pero para sa sponsor ng proyekto, kailangan niyang sumubok. Basta't maayos ang takbo ng proyekto, sulit ang lahat. Pero di niya inasahan na kailangang kumuha ng 100,000 litrato ang kumpanya. Kapag may sapat ng datos, ipapatupad ng development team nila ang solusyon sa problema. Hindi ba't sobrang sama nito sa mga developer na tulad nila? Nagbusal ng kamao si Dusan sa galit. Sinabi niya sa kinatawan na dapat silang kumuha ng part-timer para sa datos. Pero sabi ng kinatawan, mahal ang part-timer para sa 100,000 litrato at di nila alam ang kukuhanan.
Mas mabuti raw kung ang mga eksperto sa AI tulad ng grupo ni Dusan ang gumawa. Sinabi rin niyang walang laman ang website ng Dusan Group at dapat maglagay ng logo at markahan bilang katuwang ng Morning Group. Ang bagay na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 50 milyong dolyar. Si kinatawan Do Jum ay mas kasuklam-suklam pa. Sinabi niyang pinili niya ang kumpanya dahil sa ina ni Dalmi. Kung sumunod daw si Dalmi sa ina, sila sana'y naging mag-ama na. Sinabi rin niyang nahirapan siya nang mabuhay kasama ang ama. Hindi na nakatiis si Dosan nang marinig ang mga salitang iyon. Agad siyang lumapit at direktang sinira ang nameplate ni G. Do Jum. Sinabi niya kay Dalmi na hindi na niya kaya ang proyektong ito. Pagkasabi noon, determinado siyang tumalikod at umalis. Sinundan agad ni Dalmi si Dosan palabas, naiwan si Do Jum na nalilito. Hinabol ni Dalmi si Dosan hanggang sa bubong. Ayaw ni Dosan na mapahiya si Dalmi kaya pinilit siyang iwan ito. Nakita ni Ji-pyong ang tigas ng ulo ni Dalmi kaya hindi na siya pumigil. Dinala ni Ji-pyong ang listahan ng mga kumpanyang may malaking pondo sa social responsibility. Ito'y mga kumpanyang nagmamalasakit sa may kapansanan o kailangang pagbutihin ang kanilang imahe. Lahat sila'y interesado sa mga proyektong tulad ng The Ice. Binisita ni Dalmi ang bawat isa pero sinabihan siyang umuwi at maghintay ng karagdagang impormasyon. Sa ibang kumpanya naman, sinabi nilang naubos na ang kanilang budget para sa taong ito. Pumunta pa siya sa malalayong lugar kasama ang kliyente para lang makilala sila pero wala pa ring nakuha. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi pa rin siya nakaakit ng anumang puhunan. Samantala, si Dosan at mga kasamahan, matapos ang maraming araw, natapos na ang pagsubok sa The Ice. Tuwang-tuwa ang lahat at sabik na inaabangan ang paglulunsad nito sa merkado. Nag-aalala pa si Dalmi dahil siya lang nakakaalam na ang taunang gastos ng 1,000 users ay 30 milyon, kaya ang 10,000 users ay 300 milyon. Pero hanggang ngayon, wala pa siyang natanggap na puhunan. Nahihirapan siya sa sitwasyon niya ngayon. Ang ICE project ay may ilang downloads lang, kaya lahat ay dismayado pero si Dalmi lang ang lihim na masaya. Masaya niyang inimbitahan ang lahat para uminom ng beer at nalasing siya ng todo. Hindi niya inasahan na ganoon kabilis at kasakit ang sampal ng buhay sa kanya. Kinabukasan para suportahan ang The Ice Project, ipinakilala ito ng sikat na baseball player sa isang top show. Sinabi rin niya na magandang balita ito para sa mga bulag. Nang makita ang balita, nagulat si Ji-pyong at nahulog sa treadmill. Mabilis na tumaas ang bilang ng downloads ng The Ice Project. Sa maikling panahon, umabot na sa 30,000 ang downloads. Lahat ay tuwang-tuwa pero si Dalmi ilubos na nawasak. Sabi niya, 30,000 araw-araw, 1 bilyon sa isang taon. Saan tayo kukuha ng pera? Masayang nagpunta ang lahat sa KTV para magdiwang pero mukhang nalulumbay si Dalmi. Wala nang pagsisihan pa sa buhay. Tiningnan ni Dalmi ang listahan sa kanyang kamay. Natitira na lang ang morning group na di pa napupuntahan ni Dalmi pero ayaw na niyang magmakaawa sa kanila. Iniisip niyang itigil ang The Ice pero sinabi ni Dosan na lumalala ang paningin ng kanyang lola. Maya-maya hindi na makakakita ang kanyang lola. Umuwi si Dalmi, gustong magkunwaring masaya pero sa huli hindi napigilan ang pag-iyak. Kinabukasan, nagmakaawa si Dalmi kay Injay na dalhin siya kay Do Jum. Sabi pa ni Dalmi, kung hindi pumayag si Injay, luluhod siya at magmamakaawa sa ate niya. Pagdating sa silid ni Do Jum, lubos silang nagulat. Nakaluhod si Dosan sa harap ni Do Jum dahil sa pagkasira ng name tag nito. Gusto ni Do Jum idemanda siya at banta ng kriminal na record kung di magkasundo. Para di mag-alala si Dalmi, tahimik na nagmakaawa si Dosan kay Chairman Do Jum. Tinanong ni Do Jum si Dalmi kung bakit siya nandoon. Gusto ni Dalmi makuha ang pondo ng komunidad, pero hiningi ni Do Jun na lumuhod sila. Gusto lang daw niyang turuan sila ng leksyon para sa hinaharap. Walang nakaalam ng mangyayari sa buhay, di inaasahan, ganoon din ang sagot ni Dalmi. Pagkatapos, kinuha ni Dalmi ang cellphone at binuksan ang recording. Noong huli silang nagkita, sinabihan ni Ji-pyong si Dalmi na i-record ang usapan kung sakaling may emergency kaya lihim niyang binuksan ang telepono at naitala ang buong pag-uusap. Hindi inaasahan, talagang gumana ito ngayon. Nang marinig ang recording, natigilan si Do Jun. Marami ng kabataan sa labas at ilang reporter din ang dumating. Kung mayroon silang nito, tiyak na maraming kagiliw-giliw na artikulo ang lalabas. Si Chairman Do Jun ay sumusuporta sa mga kabataan pero sa likod pala ay kabaligtaran. Tiyak na magiging mainit na usapin ito kaagad. Hiniling ni Dalmi na gamitin ang pondo ng morning group sa kanyang proyekto at makipagbati kay Dosan. Galit na galit si Do Jun kaya inubos niya ang mineral water ng isang lagok. At tiningnan din siya ni Jay at ngumiti ng may pagsang-ayon.
Nag-aatubili siyang pumayag at inihayag na sa taong ito, ang pondo ng Morning Group ay pupunta sa I-project ng Samsung Tech. Bigla na lang huminto si Jipyon sa harap ni Dosan, tapos ibinigay ang tali ng buhok na naiwan ni Dalmi. Sabi ni Jipyon, nakita niya to habang naghuhugas ng kotse. Agad tanong ni Dosan kung nakasakay ba siya, pero di nagsalita si Jipyong, umalis na lang na may ngiti. Nagkamot na lang ng ulo si Dosan sa pagkalito, tapos sinipa yung paradahan ng bisikleta. Nakita ni Jipyon sa salamin ang reaksyon ni Dosan, kaya ngumiti siya ng mapagmataas. Pero lahat to katang-isip lang pala ni Jipyon. Kumalma si Jipyon, huminto sa harap ni Dosan, tapos ibinigay ang tali ng buhok ni Dalmi. Pero di nag-react si Dosan gaya ng inakala ni Jipyon. Nadismaya si Jipyon kaya pinalo na lang niya ang manibela sa inis. Sa katunayan, hindi niya alam na nakamit na ang kanyang layunin. Pagkalabas, tahimik na tiningnan ni Dosan ang tali ng buhok sa kamay hanggang sa mabigla at tinawagan pa ang kaibigan para mag-inuman. Sa huli, nalasing siya ng sobra at nawala ng malay. Napilitan sina Yang-san at Chul-san na tawagan si Dalmi para isama si Dosan dahil kung uuwi siya ng ganoon, bubugbugin siya ng ama. Kung nagpalipas siya ng gabi sa bahay nila, agad siyang hahanapin ng kanyang ama. Habang naghihintay ng bus, bigla nilang nakita si Jipyon doon. Inuwi sila ni Jipyon at siya ang nagbuhat kay Dosan papunta sa kanyang silid. Sa huli, pagod na pagod si Jipyon at nagsuka si Dosan sa kanya. Habang kakakain lang, biglang lumabas si Dosan na nalilito. Tinatanong bakit siya nandoon at nasaan ang kaibigan niya. Nang malaman ng lahat, agad humingi ng tawad si Dosan at sinabing okay lang ni Dalmi. Tinanong ni Dalmi si Dosan kung gusto niyang magpalipas ng gabi. Narinig ito ni Jipyon at hiniling din na manatili. Doon lang napagtanto ni Jipyon na gusto niya si Dalmi. Kinabukasan, nagulat silang lahat nang makitang umalis si Dosan nang walang paalam. Biglang tumunog ang cellphone ni Dalmi. Si Dosan ang tumatawag. Nais ni Dosan na anyayahan si Dalmi sa date kasama ang kanyang lola. Labis na nadismaya si Jipyon. Tumayo siya sa harap ni Dosan. Mabilis gumawa ng peking galaw si Dosan at umiwas kay Jipyon. Hindi pa rin ito matanggap ni Jipyon. Paulit-ulit pang pinatunog ni Dosan ang busina. Nabasa pala ni Dosan ang sagot ni Dalmi sa komento tungkol sa ICE project. Alam niyang may pangarap si Dalmi na madala ang lola sa magagandang lugar bago mawala ng paningin. Kaya't nagrenta si Dosan ng kotse para dalhin silang dalawa sa magandang dagat. Habang binabasa ni Dalmi ang business plan na binago ni Jipyon, bigla niyang napansin na pamilyar ang sulat kamay. Agad na hinanap ni Dalmi ang mga liham mula 15 na taon na ang nakalipas at nakitang magkapareho ang sulat kamay. Kinuha niya ang manuskrito ng lecture na inedit ni Jipyon para sa kanya. Ang sulat kamay ay kamukhang-kamukha ng mga liham mula 15 na taon na ang nakalipas. Naalala niya na magkasabay pa ang kaarawan ni Jipyon at Dosan. Kinabukasan, gusto ni Dalmi tanungin si Dosan, pero hindi niya nagawang magsalita. Sa huli, kinailangan niyang baguhin ang paksa habang nag-uulat. Nakita ni Dalmi ang pamilyar na sulat kamay ni Haepyong, kaya tinitigan siya. Inakala pa ni Haepyong na may kung ano sa kanyang mukha. Nang makitang naghinala si Dalmi, labis na nag-alala si Lola. Pagdating ni Haepyong, naalala ni Lola ang liham para kay Dosan. Ang liham ay nasa birdcage kung saan sila nagpalitan ng sulat dati. Hiniling ni Lola kay Haepyong na kunin at ihatid ang liham kay Dosan. Ngunit tumanggi si Haepyong na gawin ito. Natuklasan niyang gusto niya si Dalmi. Gusto niyang sabihin kay Dalmi na peke ang Dosan na kilala niya. Labis na nalungkot si Lola. Hindi pumayag si Lola na gawin niya yon. Ngayon, nagde-date na sina Dalmi at Dosan at malakas ang suporta nila sa isa't isa. Noon, nang tanungin ni Lola si Jaepyong kung gusto niya si Dalmi, malinaw niyang sinabi na hindi. Ngayon ay huli na ang lahat. Sabi ni Lola, di mo yan magagawa. Sabi ni Jaepyong, bakit hindi? Bakit si Dosan pwede, pero ako hindi? Pabalik sa kotse, kahit nalungkot si Jaepyong, unti-unting kumalma siya. Agad nag-text si Jaepyong kay Lola, humihingi ng tawad sa kanyang pagkagalit kanina. Sinabi rin niya na kukunin niya agad ang sulat ni Dalmi para kay Dosan at ibibigay dito. Nang makuha ang sulat, di niya napigilan sarili, kaya binuksan at binasa niya ito. Pagkatapos basahin, nang tumingin siya, nagulat si Jaepyong nang makita si Dalmi sa harap niya. Nagkamali pala si Dalmi at nadala ang cellphone ng lola niya nang umalis siya kanina. Nang matanggap ang text ni Jaepyong, sobrang na-curious siya kaya pumunta siya dito. Kahit matagal nang naghihinala, nagulat pa rin siya nang makita si Jaepyong dito. Sakto namang tumawag si Dosan kay Dalmi. Agad tinanong ni Dalmi kung alam niya ang address ng sulatan nila 15 taon na ang nakalipas. Nautal si Dosan at hindi makasagot.
ibinaba agad ni Dalmi ang tawag. Kahit paulit-ulit tumawag si Dosan, walang sumasagot. Labis na nababalisa si Dalmi. Nagmakaawa siya kay Jae-pyong na sabihin ang totoo. Sino ba talaga ang sumulat ng mga liham 15 na taon na ang nakalipas? Inamin ni Jae-pyong na ang lola niya ang nagpasulat ng mga liham. Gusto raw ng lola na magkaroon siya ng bagong kaibigan. Ang pangalang Dosan ay nakita lang nila sa dyaryo. Yun din ang Dosan na nahanap niya. Sinabihan ni Jae-pyong si Dosan na magkunwaring siya ang sumulat at tumalo sa party. Lubos na nasiraan ng loob si Dalmi. Nalaman niyang lahat pala'y kasinungalingan mula simula hanggang dulo. Natagpuan ni Dosan si Dalmi sa bus stop. Tahasang inamin din niya ang lahat sa kanya. Una, akala niya isang araw lang pero di niya inasahang mahuhulog pala siya. Dahil sa kasakiman, ayaw niyang sabihin ang totoo. Kaya't araw-araw, nagsaboy lang ng nagsaboy ang sitwasyon. Gusto raw ni Dosan maging ideal ni Dalmi pero di niya kaya. Bigla, sinabi ni Dalmi na di rin niya alam kung sino ang gusto. Pagkasabi nun, tumalikod siya at umalis sa lugar. Gabi-gabi, hawak ni Dalmi ang bola, minsan naman ang lumang sulat, malayo ang isip. Sa mga sandaling iyon, di niya alam kung sino ang mahal niya. Umiyak siya ng mapait. Sa wakas, dumating na ang araw ng presentasyon. Kung magtagumpay, makukuha nila ang 50 premiers at maraming pamumuhunan. Kung mabigo, kailangan na nilang umalis sa paligsahan. Ang unang umakyat sa entablado ay ang kumpanya ni Inje. Naging lubos na matagumpay ang kanyang presentasyon. Sinabi ni Inje na naghahanap siya ng global partner at umaasang makikipagtulungan sa Tusto. Sabi ni Alex ng Tusto, maganda ang presentasyon at interesado sila pero may ibang kandidato pa silang tinitingnan. Gusto ni Alex na pakinggan muna ang iba pang kandidato bago magdesisyon. Susunod naman ang Samsung Technology Company. Matagumpay din ang presentasyon ni Dalmi pero 92.4% lang ang accuracy nila kumpara sa 93.2% ni Inje. Medyo nahuhuli ang kanilang team kumpara sa team ni Inje. Medyo nadismaya si Alex kaya ipinaliwanag ni Dosan na hindi lang sa numero nakikita ang accuracy pero ang kapaligiran ng app ay napakahalaga rin. Sinubukan naming magbalanse ng mataas na katumpakan at pagbawas ng laki ng app. Hiniling ng mga hurado sa team ni Inje na bumalik sa stage para muling makipagkumpetensya at gamitin ang pinakalumang microcontroller para subukan kung maayos pa rin ang takbo. Matapos ang ilang sandali ng abalang operasyon, ang program ng Samsung Tech ay tumakbo pa rin ng maayos pero yung sa team ni Inje ay hindi na gumana ng normal. Ang maayos na pagtakbo ng program ng Samsung Tech ay lubos na ikinagulat ng mga hurado. Ang resulta ay lubos na lampas sa kanilang inaasahan. Sa pagkakataong ito, nanalo ang Samsung Technology Company. Masayang nagyakap ang buong team, sa wakas ay nanalo na sila. Ngayon, talagang nanalo sila, at nanalo ng napakagaling. Maya-maya, nakatanggap sila ng alok mula sa 2STO na bilhin ang kanilang app. Gusto ng 2STO na magbayad ng $3 bilyong para bilhin ang kanilang kumpanya. Ang kondisyon ay makapagtrabaho sila sa punong tanggapan ng kumpanya sa loob ng 3 taon. Nang marinig ang halagang ito, bigla silang nawalan ng composure. Ito'y halaga na hindi nila maisip kahit kailan sa buong buhay nila. Pagkaalis ng mga taga-2STO, hindi nila mapigilang ipakita ang kanilang tuwa. Para bang naabot na nila ang pinakamataas na punto ng kanilang buhay. $3 bilyong at makapagtrabaho sa punong tanggapan ng 2STO sa Silicon Valley. Talagang napakalakas ng tukso. Puno sila ng pag-asa sa kinabukasan at nag-uusap na tungkol sa pipiliing Ingles na pangalan. Dapat ba silang mag-enroll sa klase ng Business English? Ngunit nang maisip na wala na ang pangalang Samsung Technology, lahat ay nakaramdam ng bahagyang pagsisisi. Bumalik sila sa dating opisina kung saan sila nagsimula nang walang plano. Bukod sa nostalgia, pinag-usapan din nila ang kinabukasan at balak pang magnegosyo ulit sa loob ng 3 taon. Magkasama silang magmamaneho ng mga autonomous na kotse. Kinabukasan, nang malaman ni Ji-pyong na gusto ni Alex bumili at hindi mamuhunan, tumakbo siya sa kumpanya para pigilan ang pagpirma. Dahil dito, nasa bahay na ni Alex, sina Dosan at Dami. Pagkabasa ni Ji-pyong ng kontrata, tinawagan niya agad si Dami para pigilan silang pumirma. Inagaw ni Yongsan ang telepono at pinura ang numero ni Dami. Sinabi niya kay Ji-pyong na huwag pigilan siyang yumaman. Sabi ni Ji-pyong, ito'y typical na talent acquisition. Hindi nakita ni Alex ang halaga ng kumpanya, gusto lang kunin sila bilang inhinyero. Pagkapirma, bubuwagin agad ang team, maliban sa mga technical na staff. Agad tatanggalin ang ibang miyembro. Pagkasabi noon,
nagmadali sila kay Alex, pero huli na. Pagdating ni Ji-pyong, nakapirma na sina Dami at Dosan. Nagkasalubong pa sila sa magkabilang panig ng elevator. Sa unang araw ng pagkakabili, nabuwag ang team. 3 technician lang ang dinala ni Alex sa US. Agad tinanggal si Dami at ang natitirang babaeng kasamahan. Ganap na ipapatigil din ang ICE project. Galit na tinanong ni Dosan kung scam ba ito. Naalala ni Dosan ang pangako ni Alex, pero sabi niya wala raw sa kontrata. Hindi raw legal na nagbubuklod ang mga pangakong salita. Pinayuhan sila ni Alex na isipin ang mga positibo. Mabibili raw ng mahalang kumpanya, may pera at experience sa Silicon Valley ang lahat. Pero hindi pumayag si Dosan. Naisip niya na dapat tapusin na lang ang kontrata. Kumikilos sila na parang walang nangyari, pero pinayuhan ni Alex si Dosan na huwag magmadali. Dahil napirmahan na, di basta makansel ang kontrata. Ayon dito, 6 na bilyong danyos ang babayaran nila. Nang marinig to, malungkot na yumuko si Dami. Hindi alam ni Dosan ang sasabihin. Ayaw niyang saktan si Dami pero wala siyang choice. Lumapit si Ji-pyong. Tiningnan si Dami saka sinabing tanggapin ang totoo. Binili ng 2 stow sa 3B di dahil sa ICE kundi sa tumpak na solusyon. Nakakasakit talaga ang mga salitang ito. Pinatigil ni Dosan si Ji-pyong pero walang balak tumigil si Ji-pyong. Lubos na nalungkot si Dali. Kahapon, puno pa sila ng pag-asa para sa kinabukasan. Nag-uusap pa sila, nagbibigay ng Ingles na pangalan at nag-enroll pa sa business English class. Bakit biglang naging ganito ang sitwasyon? Hinabol ni Dosan si Ji-pyong sa labas at hinawakan siya sa kwelyo. Hindi sila nagsalita at nag-away na lang. Pagkatapos, sinabi ni Ji-pyong na itigil ang ICE project at kumita na lang gamit ang teknolohiya. Pero nagulat siya nang humingi ng tulong si Dosan dahil para sa lola ni Dali ang ICE project. Hindi na maganda ang paningin ni Lola ngayon. Hindi na makakakita si Lola sa lalong madaling panahon. Natigilan si Ji-pyong sa narinig. Agad siyang pumunta sa hotdog shop ni Lola. Nang makitang hindi na mabasa ng Lola ang bill at hindi makaalis sa ICE app, hindi napigilan ni Ji-pyong na lumuha. Nang makitang tapos na ang Lola sa pagbilang, agad niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Pinilit niyang ngumiti at lumapit sa kanya. Kakauwi lang ni Dali nang makita niya si Ji-pyong na lumabas doon. Gusto ni Dali anyayahan si Ji-pyong sa hapunan at humingi ng payo sa susunod niyang gagawin. Sinabi ni Ji-pyong na medyo malupit ang sasabihin niya. Una, maayos ang kontrata. Pangalawa, grupo ni Dali laban sa 2 STO. Parang paghampas ng bato gamit ang itlog. Kaya payo niya, tanggapin ng grupo ni Dali ang katotohanan at makipagtulungan sa 2 STO. Hindi alam ni Dali kung ano ang sasabihin. Wala talaga silang mas magandang paraan. Kinabukasan, nagsuot si Dali ng bago at nag-ayos ng maigi. Maaga siyang pumunta kay Dosan dahil kaarawan nito ngayon. May plano sila ngayon pero nakalimutan pala ni Dosan ang kaarawan niya. Natural lang na dahil sa daming nangyari kamakailan, inilaan niya ang buong atensyon sa pagresolba ng issue sa kontrata. Sinabihan ni Dosan si Dali na huwag masyadong mag-alala. Sa bus, abala pa rin si Dosan sa pagbabasa ng libro tungkol sa korporasyon at batas. Nang may nabasa siyang katulad na kaso, kinausap niya si Dali pero wala itong interes sa mga ganon. Dinala ni Dali si Dosan sa mamahaling French resto pero di pa rin niya binitawan ang trabaho. Ang tanging niyang iniisip ay si Dali at gusto niyang kanselahin ang kontrata sa 2STO. Sabi ni Dali, bihira ang computer genius tulad niya, kaya dapat siyang sumama sa 2STO ni Alex para umunlad. Pinayuhan niya itong huwag siyang pansinin. Ayaw nang makinig ni Dosan, kaya binuksan niya agad ang libro sa harap niya. Isinara agad ni Dalmi ang aklat at pinayuhan si Dosan na samantalahin ang pagkakataon. Sa wakas, hindi na napigilan ni Dosan ang kanyang sarili. Sinabi niyang tadhana ang pagkikita nila ni Dalmi. Kinuha ni Dosan ang libro at unang lumabas. Hinabol siya ni Dalmi, ngunit ayaw ni Dosan iwan ang proyekto nila ni Dalmi sa sandbox man o sa lumang opisina. Sinabi niyang gusto lang niyang manatili dito. Nang makita ito, ginamit na ni Dalmi ang huling paraan. Sinabi niyang hindi si Dosan ang sumulat ng mga liham noon, kaya di na kailangan siyang alalahanin. Ang mga salitang ito ay talagang nasaktan si Dosan. Sina Dalmi at Injay ay lihim na nag-aaway tuwing magkikita sila. Ngunit ngayon, biglang nag-apply si Dalmi sa kumpanya ng kanyang kapatid. Nang dumating si Dalmi para sa interview, nagulat ang lahat ng kasamahan sa kumpanya ni Injay. Lahat sila'y nakatitig kay Dalmi nang may pagtataka. Tinanong siya ni Injay kung anong ginagawa niya rito.
Hindi nagpaliwanag si Dalmi at direktang inilagay ang CV sa mesa. Umupo siya at malinaw na sinabing nandito siya para mag-apply. Hindi nagsalita si Injay, pero umupo lang ng mahinahon. Gusto malaman ni Injay ang balak ng kanyang kapatid. Tinanong ni Injay kung bakit gustong mag-apply ni Dalmi dito. Nang magsalita ang direktor, nanahimik na lang ang iba. Sabi ni Dalmi na impress siya sa sinabi ni Injay sa presentasyon. Sabi ni Dalmi, layunin ni Injay na gawing progresibo ang mundo. Pareho ito sa sinabi ng ama niya, 15 na taon na ang nakalipas, na umalis siya sa trabaho hindi lang dahil binugbog siya, kundi para sa mas magandang mundo. Sa sandaling iyon, biglang naisip ni Dalmi na baka pareho pala sila ng layunin ni Injay. Mabilis na na-recruit si Dalmi bilang vice-presidente ng kumpanya ni Injay. Di nagtagal, nagtayo sila ng Chongmyong Company na pinamumunuan ni Dalmi bilang direktor. Samantala, ang grupo ni Dusan sa Smart City Project ng 2 STO ay nagtagumpay din. Si Ji-pyong naman ay na-promote mula team leader hanggang direktor. 3 taon ang lumipas, inimbitahan ni Dalmi si Ji-pyong sa kanyang bahay para sa pista ng taglagas. Hiniling din niya na dumating ito ng maaga para tumulong sa pagluluto. Noong gabi, parang masayang pamilya silang 4 habang gumagawa ng mooncakes. Masayang nagluto at naglaro sila ng baraha ng magkakasama. Habang nagtituhog, sobrang napagod si Ji-pyong kaya nakatulog. Agad siyang tinakpan ni Dalmi ng kumot. Nang lumabas si Lola, agad sinenyasan ni Dalmi na ibaba ang boses. Nakita lahat ni Ji-pyong, ngumiti siya at nagkunwaring tulog pa. Paggising ni Dalmi, nakita niyang gising na si Ji-pyong, gumagawa pa ng skewer. Agad siyang umupo sa tabi niya. Gusto ni Ji-pyong tulungan si Lola, pero tumanggi si Dalmi. Hindi pa oras, gusto niya mismo magbukas ng tindahan. Sabi ni Ji-pyong, sana di siya maging sanhi ng abala. Umaasa siya na kapag pagod si Dalmi, siya ang unang maiisip. Naramdaman ni Ji-pyong na lumalim ang relasyon nila, kaya bumili siya ng regalo. Dala ang regalo, pumunta si Ji-pyong sa tahimik na lugar para mag-ensayo ng sasabihin. Nag-isip siya ng maraming dahilan at sa wakas ay naglakas loob at lumabas. Papunta kay Dalmi, bigla niyang nakasalubong si Dusan sa lobby. Tinanong ni Ji-pyong si Dusan kung bakit siya nandoon. Nang malaman na babalik si Dusan sa Amerika, napahinga siya ng maluwag. Pagkatapos ay nagsimula silang mag-usap. Napansin ni Dusan ang regalo sa kamay ni Ji-pyong. Tinanong ni Dusan kung kanino ibibigay ang regalo. Natigilan si Ji-pyong. Nag-atubili siya pero inilagay ang regalo sa mesa at nagkunwaring okay sila ni Dalmi. Sinabi ni Ji-pyong na para kay Dalmi ang regalo. Nadismaya si Dusan pero nagkunwari siyang walang epekto. Nakita ito ni Ji-pyong kaya tumayo siya. Sinadyang inanyayahan si Dusan na makipagkita kay Dalmi. Tumayo rin si Dusan, nagkunwaring may lakad. Sinabi niya kay Ji-pyong, hindi ako makakasama. Narinig iyon, umalis si Ji-pyong, iniwan si Dusan na malungkot. Lumabas ng elevator si Dalmi. Nagkataong dumaan si Dusan sa harap niya. Nang mag-react si Dalmi, malayo na siya. Dali-dali niyang hinabol si Dusan. Matapos maghanap, muling nakita ni Dalmi ang pamilyar na anyo. Nahirapang makahabol, kaya agad hinila ni Dalmi si Dusan pabalik. Di niya inasahan na matapon ang kape sa kanya at hindi pala si Dusan yon. Nakita ang sarili sa ganitong sitwasyon, nalito si Dalmi. Paulit-ulit siyang humihingi ng paumanhin sa taong iyon. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang telepono. Mabilis sinagot ni Dalmi, di na inayos ang damit at tumakbo pabalik sa opisina. Lumabas na sila pala'y katatamaan lang ng virus. Lahat ng dokumento ay na-encrypt na. Hiningi ng kalaban na magbayad sila ng $300 milyong sa loob ng 12 oras, kung hindi, buburahin ng susi para i-decrypt ito. Kung mangyari ito, mawawala lahat ng data nila, pati na ang sa Autonomous Vehicle Division. Magiging walang saysay ang lahat ng kanilang puhunan. Nagulat na sila sa pulis pero walang nangyari. Hindi kaagad malulutas ng pulis ang problema. Sabi ng Tech Department, sobrang haba ng key code at ilang araw bago makrack. Agad niyang iminungkahi na bayaran ang mga hacker ng 300 milyon para makuha ang susi at maibalik ang data. Total, $2 bilyong ang nagastos sa algorithm at kotse, kaya mura lang ang 300 milyon. Pero nakalagak sa bagong negosyo ang pera ng kumpanya at wala silang ganong halaga ngayon. Pakiramdam ni Dalmi nakaupo sa mainit na uling, tumatawag ng paulit-ulit ngunit walang sumasagot.
Habang nagbabrowse sa contacts, bigla niyang nakita ang numero ni Ji Pyong. Naalala ni Dalmi ang sinabi niya. Umaasa siyang kapag may problema at pagod si Dalmi, siya ang unang iisipin nito. Nag-atubili siya sandali. Tatawag na sana siya nang biglang may tumawag sa kanya. Mabilis na sinagot ni Dalmi ang tawag. Si Do-san iyon. Nagkataong kasama ni Chul-san ang dating kasamahan ni Dalmi na tumulong. Sinabi ni Chul-san kay Do-san ang tungkol dito. Nang marinig muli si Do-san, nagulat si Dalmi at hindi makapagsalita. Matagal bago siya nakareact hanggang sa hindi na niya napigilan ang pag-iyak. Inaliw siya ni Do-san. Sinabing huwag mag-alala at darating siya sa loob ng 20 minuto. Mabilis na dumating si Do-san. Agad niyang ipinasok ang USB drive at nagsimulang magtrabaho. Ang dalawang technician sa kumpanya ay labis na dismayado at galit na umalis. Hindi nagtagal, dumating si Chul-san. Kasunod si Yang-san. Magaling silang nagtulungan at agad nahanap ang decryption key at nabawi ang data. Nang malutas ang problema, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Dalmi. Sobrang pagod siya kaya bumagsak. Mabilis siyang binuhat ni Do-san at dinala sa lugar pahingahan. Naunawaan ito ng iba kaya umalis sila. Nalungkot si Dalmi nang malaman na bakasyon lang si Do-san at babalik sa US. Tumingin siya sa damit na may kape, may nawawalang butones sa manggas. Mabilis na umiwas ng tingin si Dalmi at bahagyang kumunot noo. Talagang nakakaawa ang hitsura niya ngayon. Kinabukasan, pagbalik ni Ji Pyong sa sandbox, nalaman ang pag-hack kay Dalmi. Nagmadali siya sa opisina at tinanong kung kumusta na ang sitwasyon. Nang marinig ni Dalmi na nalutas ang problema dahil sa tulong ni Do-san at mga kaibigan, nakita ni Ji Pyong ang jacket ni Do-san sa tabi niya at medyo nadismaya. Sinabi niyang swerte raw iyon. Tinanong ni Ji Pyong si Dalmi kung ayos lang siya. Sinabi ni Dalmi na labis siyang nadismaya sa sarili. Hindi niya inasahan na magiging ganoon kalungkot. Nakita niya ulit si Do-san sa pinakamahirap niyang sitwasyon. Sobrang nakakahiya. Nagmakaawa siyang wag sabihin kahit kanino na umiyak siya. Hinila ni Ji Pyong ang mga kortina, sinabihan si Dalmi na manatili at kumalma at ilock ang pinto. Sa kabilang dako, nag-aalmusal si Do-san at ang dalawang kaibigan niya. Matapos ang maikling usapan, napagkasunduan nilang tatlo na manatili sa Korea para sa kanilang karera. Nagmadaling tumakbo si Do-san papunta sa opisina ni Dalmi. Gusto niyang kunin ang kanyang coat at sabihin ang kanyang desisyon. Pagbaba niya ng elevator, bigla siyang nakasalubong kay Ji Pyong. Mahigpit na hinawakan ni Ji Pyong ang kamay ni So-san. Gusto niyang kausapin si Do-san. Tinanong ni Ji Pyong si Do-san kung hahanapin niya si Dalmi. Tinanong ni Do-san kung ano ang karapatan niya para malaman yon. Bigla nagkunwari si Ji Pyong na siya na ang boyfriend ni Dalmi. Pagkababa ni Do-san, naramdaman ni Ji Pyong na sumobra siya. Tinawagan niya si Dalmi para linawin ang lahat at pigilan si Do-san. May sinabi siyang ikinagalit at hindi naintindihan ni Do-san. Kung aalis siya ngayon, mahahanap pa niya si Do-san. Ngunit sinabi ni Dalmi na di na kailangan, alam niyang babalik si Do-san sa Amerika. Tinawagan siya muli ni Do-san, iniisip na babalik sa Amerika at naalala ang kanyang kaawa-awang hitsura noon. Matatag na tumanggi si Dalmi na sagutin ang tawag. Pagkatapos ay pinatay niya ang kanyang telepono. Tumawag ulit si Do-san at nang marinig na patay ang telepono, malungkot niyang ibinaba ito. Ang munting pag-asang kasisindilang ay muling namatay. Pag-uwi, matagal siyang nakatitig sa lumulutang na bola, naaalala ang unang pagkikita nila. Sa huli, ang bolang sumasagisag sa kanilang pag-ibig ay itinapon sa basurahan. Ganoon na lang, natapos ang lahat. Ngunit kahapon, tinanggihan ni Dalmi si Do-san, pero ngayon, bigla siyang humihingi ng tulong. Napakahirap makarating sa tuktok ng gusali. Maraming namumuhunan dito dahil sa kanilang reputasyon. Gusto ni Dalmi na dumiretso sa opisina para hanapin si Do-san pero may biglang humadlang at sinabihan siyang pumila. Kaya tinawagan na lang niya si Do-san. Nang makitang tumatawag si Dalmi, agad na pinindot ni Do-san ang reject button. Nag-text siya pero hindi ito sinagot ni Do-san. Pagkaalis ng mga investor, muling tumunog ang telepono ni Dalmi. Nag-alinlangan si Do-san sandali bago binaba ang tawag. Bigla na lang, nakatayo na pala si Dalmi sa pintuan. Biglang naging awkward ang sitwasyon. Tinanong niya si Dalmi kung bakit ito pumunta. Nang sabihin ni Dalmi na nag-imbita ng trabaho, pinaalis ni Do-san sina Chul-san at Yang-san. Sinabi niya kay Dalmi na 3 taon dati nang gusto nitong makipaghiwalay, nagsalita ito ng nakasakit. 3 taon bago niya natanggap na ayaw na niyang magpatuloy pa. Kung di na sila nakatakdang magkita, mas mabuti nang wag nang magkita pa. Sinabi ni Dalmi na nalulungkot siya sa mga salitang narinig niya ngayon. Tinanong niya kung ganon din ang naramdaman niya noon at taos-puso siyang humingi ng tawad. Ilang araw na pala, naakit ng iba ang mga senior developer,
Kaya sinabi ni Jay kay Dalmi na anyayahan ang team ni Dosan. Doon lang nalaman ni Dalmi na gusto pala ni Dosan manatili sa Korea, pero hindi pa rin siya pumayag. Inakala ni Dalmi na maantala sila nito at labis na nagalit si Jay. Hindi niya inasahan na iisipin ni Dalmi na naantala ng kumpanya niya ang team ni Dosan. Sinisi ni Jay si Dalmi sa paggawa batay sa emosyon at hindi karapat-dapat bilang direktor. Binigyan ni Jay si Dalmi ng dalawang pagpipilian. Una, anyayahan ang team ni Dosan sa kumpanya. Pangalawa ay tanggalin sa trabaho. Sabi ni Jay, hindi niya kailangan ng direktor na hahadlang sa kumpanya. Galit na galit si Dalmi. Akala niya ay pinagbabantaan siya ng kapatid niya. Di inaasahan, pati nanay at lola niya ay hindi siya sinuportahan. Sabi nila, hinahayaan ni Dalmi ang personal na damdamin makaapekto sa kumpanya. Bilang direktor, kung ganyan ang pag-iisip niya, paano uunlad ang kumpanya? Kaya, atubiling pumunta siya rito para hanapin si Dosan, pero di niya inasahan na agad siyang tinanggihan ni Dosan nang walang pagkakataong magsalita. Nang maisip ang sinabi ni Dosan, parang mababaliw na siya sa frustrasyon. Nang umuwi si Dosan, tinulungan siya ng kanyang ama na kunin ang baseball at ilagay ito sa isang malinaw na kahon. Sabi ng kanyang ama, dapat ingatan ang mga mahalagang bagay na tulad nito. Kinabukasan, para makalimot kay Dalmi, sinunod ni Dosan ang ginawa ng kanyang ama noong bata pa. Nagbisikleta siya papunta sa bahay ng yumaong tiyuhin. Gusto niyang gamitin ang pagod para maibsan ang sakit ng puso at kalimutan ang mga alalahanin. Matapos ang maraming pagsubok, sa wakas ay nakarating din siya sa bahay ng kanyang tiyuhin. Pagod na pagod si Dosan kaya dumiretso siya sa pagkakahiga sa kama sa labas ng bahay. Pero lalo pang lumilinaw ang lahat sa isip niya habang napapagod ang kanyang katawan. Hindi niya namalayan kung kailan siya nakatulog. Ngunit nang magising siya, madilim na. Maya-maya si Dalmi ay lumapit sa kanya. Akala ni Dosan gutom lang siya at nag-ilusyon. Uminom siya ng tubig, di inasahang si Dalmi pala. Tumayo si Dosan at gustong umalis. Pinigilan siya ni Dalmi at may sinabi. Dahil dito, magkasama silang bumalik. Nagkita sina Ji-pyong at Dosan sa hall. Tinawag ni Ji-pyong si Dosan na huminto. Gusto ni Ji-pyong kunin ang lumang mga sulat. Pumayag si Dosan kapalit ng tula mula kay Dalmi. Inayos ni Dosan ang mga sulat, may isa para sa mahal ko. Binasa niya ito. Biglang tumawag si Ji-pyong, tinanong saan sila magkikita. Sabi ni Dosan, di na kailangan ang tula, kunwari walang nangyari. Mapagpa siyang binaba ni Dosan ang tawag. Patuloy na tumawag si Ji-pyong pero di na sumagot. Bigla dala ang tula ng ROID, dumiretso si Ji-pyong sa bahay ni Dosan. Ang dalawa ay kalahating lasing, kalahating mahinahon. Sinabi ni Dosan na labis niyang hinahangaan si Ji-pyong. Tinanong ni Dosan si Dalmi bakit niya gusto ito. Sabi niya, unang pag-ibig, pero si Ji-pyong pala ang sumulat ng mga liham noon. Ang mga liham ni Ji-pyong ay nag-aliw sa kanya ng matagal. Nang malaman ito ni Dosan, nagselos siya ng todo. Sinubukan niyang higitan ang alaala nila pero di sapat. Kaya nagtapat sila buong gabi. Kinaumagahan nagising si Ji-pyong sa bahay ni Dosan. Paglabas niya, narinig niya ang ina ni Dosan na nagtatanong kung dapat magdagdag ng sili sa sopas. Mahilig ba si Ji-pyong sa maanghang? Tinanong ni Dosan ang nanay niya kung may tokwa sila. Nang marinig na nagustuhan ito ni Ji-pyong, nagplano si Dosan na mag-impake para sa kanya. Tahimik lang si Ji-pyong at bumalik sa kwarto ni Dosan nang walang imik. Nang pumasok si Dosan at tinawag si Ji-pyong para sa hangover soup, maayos na siya. Biglang nagalit si Ji-pyong, kukunin ko ang liham at halaman sa palayok. Kahit kunin ko lahat, di ko pa rin mapapantayan ka dahil sa kabagalan mo. Gusto kong magpanggap na tanga hanggang dulo, pero wala nang ibang paraan. Makinig ka, isang beses ko lang to sasabihin. Tanggalin mo ang pagkakompleks sa akin at itaas ang tiwala sa sarili mo. Pag nakita mo ulit si Dalmi, malalaman mo kung sino gusto niya. Kaya mong talunin ang alaala natin gamit lang yang mga kamay mo. Tumakbo agad si Dosan. Pagkakita kay Dalmi, tinanong ulit ni Dosan kung bakit niya siya gusto. Sabi niya, ang pagmamahal ay hindi nangangailangan ng dahilan. Nang marinig ito, sobrang saya ni Dosan. Nagkataong nagkita sina Ji-pyong at Dalmi sa elevator. Kahit nahihiya, hindi na niya ito iniwasan. Sabi ni Ji-pyong, nabasa niya ang mga sulat pero di siya nagpakita sa loob ng 15 taon. Nang mabasa ni Dosan ang mga sulat, siya mismo ang lumapit. Kaya di si Ji-pyong ang Dosan sa sulat. Sabi ni Ji-pyong, huwag siyang mag-guilty o magsisi sa sarili. Nakaramdam ng ginhawa si Dalmi sa mga salitang ito. Matagumpay na nakuha ni Seo Dalmi at Nam Dosan ang proyekto para sa Seonju City na nagpapakita ng kanilang kakayahan sa mundo ng teknolohiya. Nagdesisyon si Han Ji-pyong na lumayo, tinatanggap na hindi siya ang pinili ni Dalmi, ngunit nanatili siyang tagapayo at kaibigan sa grupo.
nagkaayos din sina Dalmi at ang kanyang kapatid na si Injay na muling ginamit ang apelidong Seo bilang paggalang sa kanilang ama. Sa huli, ipinakita ang tagumpay ng kanilang kumpanya na may masayang pagsasama ni Dalmi at Dosan na parehong nagtagumpay sa kanilang mga pangarap sa industriya ng teknolohiya.